Nakipagsabuatan nga ba ang AMLAC o Anti-Money Laundering Council sa pangunguna ng Executive Director nito na si Ronel Buenaventura kay Ombudsman Rem. Antonio Trillanes at ng Impeachment Committee upang makagawa ng isang epektibong drug lord payment script? Nitong nakaraang araw ay isinagawa ang impeachment ni Vice President Sara Duterte kung saan ay dumalo itong sina Buenaventura, Remula at Trillanes. Ayon kay Trillanes, binigyan daw ng milyones ng isang drug lord si Sara Duterte pati ang ama, mga kapatid at iba pang miyembro ng pamilya nito. At ayon kay Trillanes ay binigay daw ito sa mga Duterte sa pamamagitan ng mga tseke. Sino bang ignoranteng drug lord ang magbibigay ng drug money sa pamamagitan ng tseke, na alam naman nating lahat na ang tseke ay kin-clearing ito ng bangko at ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC at sinusuri kung lihitimo at marangal ba ang pinagmulan ng perang ito. Paano nga ba nagkaroon ng mga saktong numero sa bank statements ni Sara Duterte itong si Antonio Trillanes? Kapansin-pansin na kuhang-kuha ni Trillanes ang saktong numero hanggang sa huling sentavo sa binigay o mano ng drug lord kay Sara Duterte, na sa isang pagkakataon ay nagbigay daw ito ng 7,440,846.07 centavos. Kay Baste Duterte naman ay 10,316,592.68 centavos. Magbibigay nga ba ang isang drug lord ng perang may bottle pa na centavos? Anyway, papaano nagkaroon si Trillanes ng saktong mga numerong ito na galing sa bank account ni Sara Duterte? Mahigpit na pinagbabawal sa batas ang pagkuha ng impormasyon ng ibang tao sa bangko o pagbibigay nito ng sinumang empleyado ng bangko sa ibang tao sapagkat ito ay prinoprotektahan sa ilalim ng Bank Secrecy Law. Kung ang mga bank details na ito ay napasa kamay ni Antonio Trillanes, for sure binigay ito either ng isang empleyado ng bangko o di kaya naman ay nakipagsabuatan ng Ombudsman or AMLAC or ang mga mayembro mismo ng Impeachment Committee dito kay Trillanes, dahil alam nilang dadalo ito bilang isang resource person sa impeachment proceedings ni Sara Duterte. Si Trillanes ay aso ng nakaupong presidente ngayon. Matatanda ang sinabpina ng mga congressman na bumubuo sa impeachment committee na ito ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC upang sapilitang bigyan sila ng record ng bank transactions ni Sara Duterte at asawa nito. Ang mga congressman na ito ay karamihang kaalyado ng presidente na si Bongbong Marcos, na kalaban ngayon ni Sara Duterte at pinaniniwalaan ng marami na tatalo sa kanya sa susunod na halalan, at siyang magiging susi upang managot ang Pangulo sa halos trilyones pesos na ninakaw sa kaban ng bayan na isinilid sa malalaking melita at dinala sa bahay mismo ni Presidente Bongbong Marcos ayon sa madaming testigo. Nagbigay rin ng ombudsman sa pangunguna ni Boyeng Rem. Na kilalang tuta rin ng presidente ng mga sell-in documents ni Sara Duterte kung saan ay pinapakita ang inflow at outflow ng pera ni Sara Duterte. Kaya hindi maiiwasang isipin ng marami na posibleng ang nagbigay ng numerong ito kay Trillanes ay mismo mga mayembro din lang ng impeachment committee o di kaya naman ay si Rem or ang AMLAC. Kapansin-pansin na ilang araw bago ang impeachment proceedings ay pinalitan ng AMLAC ang bagong executive director nito na si Ronel Buenaventura at ito ang humarap sa committee. At kapansin-pansin na tumutugma ang mga numerong hawak ni Trillanes sa hawak ng AMLAC. In fact, pumili si committee member Leila de Lima ng mga 18 na amount in random sa mga annexes ni Trillanes na ibinigay umano ng drug lord kay Sara Duterte at ipinakumpirma ito sa AMLAC at kinumpirma ito ng AMLAC sa harap mismo nila na tumutugma nga ang mga numero hanggang sa huling sentimo. Napaka-imposible na tutugma ang 18 na randomly selected na numero na hanggang sa last 2 decimal places pa. Ang tumataya nga ng loto na 6 lang na numero at whole number ang pinag-uusapan, walang decimal places, ay madalas ni isa ay walang lumalabas. Hindi ito mangyayari kung hindi binigyan si Trillanes ng numero ng mismong mga mayembro din lang ng impeachment committee or ombudsman or ng AMLAC mismo na hawak sa leeg ng mga ta. Ito marahil ay upang kapag tinanong nila ang AMLAC sa gitna ng proceedings na tama ba ang sinasabi nitong si Trillanes na numero ay automatic na tugma at yes ang sagot ng AMLAC. Mahigpit na ipinagbabawal sa Republic Act 1405 o Law on Secrecy of Bank Deposits ang pagkuha, paglantad at maling paggamit sa banking informations ng isang tao lalo na kung ito ay gagamitin sa masama katulad ng paghabi ng kwentong drug lord para sirain ang reputasyon ng isang tao. Una nang sinabi noon pa man ng AMLAC sa ilalim ng dating namumuno dito na mali at mapanlinlang ang mga numerong pilit na ginagamit ngayon para siraan si Sara Duterte. Subalit hindi ito ginagalang ng impeachment committee at pinalitan sa impluwensya ng presidente ang mismong pinuno ng AMLAC para sumang-ayon nito sa kwentong drug lord na gawa ni Trillanes.
Sana ay masampahan ng kaso ang mga taong nanghihimasok sa mga protektadong banking informations upang gamitin sa paggawa ng kwentong kasinungalingan tulad ni Trillanes, at makulong ang mga pinuno ng ahensya tulad ng AMLAC na nagpapagamit at nakikipagsabuatan sa mga politikong may personal na interes na protektahan ang isang presidente na itinuturo ng maraming testigo na nagnakaw ng daan-daang bilyones galing sa kaban ng bayan.